Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga maiinit na usaping politika sa ating bansa. So shout out po lahat sa inyo, sa ating mga channel subscribers, followers, mga nagla-like at nagsishare ng ating videos. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners, mga guro. And once again, may God bless us all, may God bless our country, and may God bless and protect the Marcos administration from the forces of evil, the likes of Dutertes, their minions, their followers, and the anti-Marcoses. So, ang pag-uusapan natin mga kababayan, yung magkaibigang mahilig sa drama. They have flair for dramatics. Ito po yung magkaibigang pareho pong mga sutil, parehong mga biyats. Siguro itong magkaibigan na to, tatanong lang. Siguro kayo yung mga nangbubuli sa mga school noon. Kayo yung leader of the gang? O tatanong lang ha. So dito po, ang magkaibigan na tinutukoy natin dyan ay itong si Senator Amy Duterte at si Sara Putit Duterte, no? Kasi itong si Putit, sabi nga natin dyan, Sara Duterte, magaling din sa laban bawi. Amy Duterte, nag-alsa balutan. O, ayan. So, unahin natin mga kababayan, siyempre, yung nakakabatang bule. Sino bang magaling umarte sa dalawang to? Si Putit o si Baba? No, unahin na lang natin yung Putit, no? Kasi itong si Putit, feeling niya hindi po siya nagkakamali. Feeling niya siya ang pinakamagaling, no? Kasi alam niyo naman, matagal ako nang maging mayor ng Davao. Dito sa Davao, this is how we do things here. Hanggang dyan na lang sa Davao ikaw sana. Sana hindi ka na lang na national kasi na-expose ang katangahan at kabobohan mo. 'Di ba sabi ni Lara Gadon? Mga DDS, mga tanga at bobo. Kasi eto na naman po tayo no? Meron na namang sinabi ang inyong BP Putit na hindi naman daw siya nagsabi. Oo, hindi naman daw siya nagsabi, no? Pinapasinungalingan niya, dinideny niya na siya daw ay nagtatawag na mag-Marcos resignation na. Na-i-vlog na po natin ito, may mga quote card po dyan na sinasabi, kung hindi ka naman marunong manguno, hindi matiwasay ang iyong pag-iisip, mag-resign ka na lang. Ayun po yung nakalagay sa quote card Ngayon, nung kumalat po yon, binatikos po siya, no, pinalagan siya ni Yusek ng PCO at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, na sinabi po ni Attorney Castro na sinong magbe-benefit ng malaki kung sakaling mag-resign ang Pangulong Marcos. Sino? Mga kababayan, sino? Di si Putit, di ba? Pag mag-resign ng Pangulo, sino ang President in waiting? Si Sara Duterte. Kaya sinasabi niya, no, hindi ko sinabi yan. Hindi ko naman sinabing BBM resign. Sinasagot lang daw niya yung mga sinisigaw ng kanyang mga followers. Oy. Pero bakit di mo sabihin, wag po ninyong pagresanin? Ganon. Wag pong ganon. Kung talagang matino kang Vice Presidente, yung sinisigaw ng iyong mga supporter, dan ikaw ang makikinabang Enjoy na enjoy ka nga dyan tapos depensa ka. Dapat sinabi po, wag po, wala pong ganyan. Kasi iisipin nila, pag sinisigaw niyong mag-resign siya, sino ang papalit? Ako po ang BP. Ako po ang mayayari dyan. O dapat ganon, pagpapakumbaba pa rin, even though na gustong-gusto mo nang maging presidente, biatch. Nasabi niya, sa Inquirer, BP Sara denies calling for Marcos resignation. Deny. Diba? Magaling maglaban bawi.
O parang tatay niya lang. Yung unang maisog rally nila dun sa Davao City. Sumisigaw yung nakakulong ngayon sa ICC na meron tayong presidenteng bangag noon. Bangag hanggang ngayon. Tapos silang dalawang mag-best friend na biatch, nagtatawanan lang, o di ba? O. And then, nagpa-press con si Digong, yung nakakulong sa ICC, anong sabi niya nung tinanong siya ng reporter? Ay, hindi ko sinabi yan. O di ba may split personality ang mga Duterte? No, nakalimutan yung sinabi, ano yon, bangag kayo? Ano, lasing kayo? Di ba pag sabing lasing ka, nasabi ko ba yun? Hindi ko alam yun ha. Lasing na lasing kasi ako eh. O ganon pala sila. Kayo pala ang bangag. O baka naman lasing din si Sara Duterte. Baka tumungga ng Haniken. Di ba, German beer yun? Ha? Haniken? Ha? Ngayon, maliwanag yan, sa article ng Inquirer. Sara Duterte denies calling for Marcos resignation. Deny niya. Hindi ako yan, no? Kasi kung ako nagsabi nun, mapuputukan ako. Inciting sedition yan. Oo, ako na naman ang babalikan dyan. Kakasuhan na naman ako dyan. O, ayun ang sabi niya, quote, wala akong sinabi ever na dapat mag-resign si Marcos. O, wag na natin galangin to kasi walang galang sa ating Pangulo, no? Bastos. Ganyang kabastos, ganyang pinalaki ang mga Duterte. Ang sinabi ko lang kahapon, sabi ko kung nananawagan kayo ng BBM resign, bigyan nyo ng rason kung bakit yan ang panawagan niyo sa kanila and I give them example. Ayon! So, yan, sinisi ang mga follower. O, tingnan ninyo, lulusot at ilulusot ni Putit. Ilulusot at ilulusot niya na hindi siya ang may kasalanan. Yung mga follower ko, silang habulin nyo. Tingnan nyo, nilaglag kayo. Sabi ko sa inyo ganyan ang style ng Duterte. Mga mangga. Save ourselves. Oo, kami muna bago kayo. Oo, kasi kayo mga gunggong kayo Mga sabi, di ba sabi ni Duterte? Ha? Mga PI kayo. Mahihirap kayo. O di ba ibig sabihin si Duterte mayaman nung sinabi niya yan. O di ba? Mayaman si Duterte, biruin nyo. Kung totoo man yung attorney's fee nung kinuha nilang lead counsel na si Kaufman, $2.5 million a month ang bayad mo. O, kaya totoo yung sabi ni Duterte sa mga jeepney drivers noon. Mga PI kayo, mahihirap kayo o magdusa kayo. Kasi siya, hindi siya nagdudusa. Ilang beses ako kumakain sa isang araw. Yung anak niya, build. Yung mga ritokokes sa katawan. Ha? Yung mga gamit, accessories, milyon-milyong dolyar. O, ngayon, dito, pinasusubalian ni Pusit na hindi niya sinabi yun. Iba daw ang sinabi niya, bigyan nyo ng example. Ganito ang sasabihin ninyo. O, dinilaglag kayo. Diba? Hindi ako nagsabi niyan. Walang inciting to sedition. Ginagamit ko lang sila. Oo, yun, totoo naman. Ginagamit mo sila. Nagpapakatanga sila sa inyo. Tapos sa bandang huli, nilaglag kayo. O diba? Nilaglag kayo ni Sara Duterte, kayong mga DDS. Oo, kaya sa palagay nyo, tutulungan kayo ni Sara Duterte? Worst comes to worst? Isisave kayo ni Sara Duterte? No! Save ourselves muna. Duterte muna. Interest ng Duterte muna bago kayo ganyang kayo kabulag. O, anong napala nyo sa mga Duterte? Binigyan ba kayo ng pang-remittance ninyo? Pakakainin ba yung mga pamilya nyo sa Pilipinas kung hindi kayo mag-remit? O, tingnan ninyo. Ito po yung balita nung GMA News Online bago niya sabihin nyo sa Inquirer. Ito po Sara Duterte on calls for Marcos to resign. One has to step down if there is failure to show leadership. O, ayan. Ha? Ginagatungan niya yung sinasabi ng mga followers niya. Nagbigay pa siya ng example base doon sa binasa natin sa Inquirer. O, ha? Diba? Kayo ang nagsabi niyan, hindi ako. Yan ang sabi niya. Habang nagsisigaw ng Marcos resign, sabi niya, kayo nagsabi niyan, hindi ako. O, tignan ninyo. Sinisave niya ang sarili niya. Ibig sabihin, hindi kayo sinusuportahan ng mga Duterte. Ha? Ito pa sabi niya, bakit ba kailangan mag-resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo nang mamuno. O ayan kanino patungkol yan? Binago mo lang ang wordings, binago mo lang ang
Kumbaga, iniba mo lang ang konteksto pero ganun pa rin. Sa isip-isip mo, nais mo pa rin mag-resign ng Pangulo pero ginagamit mo yung mga followers mo. O, ganyan po kayo ilaglag ni Sara Duterte. Ha? Mangga gamit. The flair for dramatics, ganyan po. Tapos kayo, bulag na bulag kayo, hindi nyo nakikita. Tanungin nyo sarili nyo, what will it benefit me from doing this? It will only benefit them. Diba? Kayo nasasabihan na kayong mga tanga at bobo. Which is now, ayaw ko sanang talagang ipangalandakan sa inyo, pero yan ang katotohanan kanyo. Nakita nyo yung mga ebidensya, may mga biktima ng karahasan ni Digong. Pero ayaw yung paniwalaan. Paano kung sa inyo nangyari yon? Anong mapipil ninyo? Okay lang, Duterte supporter ako eh. Okay lang gawin sa amin yan ni Tatay Digong kasi karapatan niya yan. Paano naman yung karapatan ninyo? Yung karapatan ng mga biktima? Sila lang ba ang may karapatan? Sila lang ba ang Pilipino? Isipin ninyo, ano ang mapapala ko by defending this alleged criminal? Paano pag napatunayan sa ICC na siya ay isang kriminal? Guilty. So therefore, masakit sa inyo. Diba? Dahil hindi nyo matanggap ng katotohanan na yung dinidepensa nyo ay isang marahas, isang demonyo. O, diba? O yan, nilaglag kayo mga kababayan. O, sayang, binabanggit ko pa kayong mga OFWs dito, ginagalang ko kayo, pero yung mga supporter ni Digong na OFW, hindi kayo kagalang-galang kasi mga tanga at bobo kayo, sabi ni Larry Gadon. Now, punta tayo dito kay Amy Marcos. No? Sabi natin dyan, sa thumbnail natin, Amy Marcos Duterte, nag-alsa balutan na. Oo, lumayas po. Talagang itong si Amy Duterte, mahilig mapag-isa. Istorya niya yan, pati sa Made in Malacanang, di ba? Pumunta daw siya ng Morocco, imbis na damayan niya, yung pamilya niya doon sa kung nasaan man sa Hawaii. Nagdadalamhati because of their exile. Si Amy Marcos, dahil mas mahalaga sa kanya ang Duterte, umalis po siya sa alyansa. Ayan po yung sabi niya sa quote card ng Impact Leadership sa FB page po nila. Salamat po sa Impact Leadership. Ang kapal pa ng mukha na magsalita ng ganito. Sabi niya, I cannot stand on the same campaign platform as the rest of the alyansa. Ibig sabihin, no? Tinatakwil niya ang alyansa. Tinatakwil niya yung mga kapwa niya senador sa alyansa. Kasi sabi niya, hindi niya na makayanan yung platform ng alyansa. Ano po ba ang platform ng alyansa? Anti-Duterte ba? Yung sa alyansa? Nakakitaan nyo ba? Hindi, di ba? Ano ang plataforma? Para sa ikauunlad ng bayan. Kaya nga, bagong Pilipinas, Amy Marcos eh. Ikaw, Digong pa rin. Ha? As I have stated from the outset of the election period, yung bago pa. Sabi niya, mag-independence ako. Ganun pala. Bakit ka pa rin pumayag na isali ka ng kapatid mo sa alyansa? Diba? Bakit hindi mo kinausap ang Pangulo na kapatid mo na, bro, don't do it. I don't like it. I wanna be independent. Don't mention me, don't include me on your alyansa. Wag na. Diba? Yun, ganun pero hindi. Sumama ka nakipagtaasan ka pa ng kamay, namilit ka pa na itaas ang kamay mo ng Pangulo Nakita po yun tapos nung nangyari kay Digong, wala. Yun talagang purpose Kung hindi ma-ICC si Digong, gagamitin ni Amy Marcos ang alyansa diba? Manga and manga. Anime. Mga karton, mga peke ang mga ito. Buti pa yung manga, ang gandang mga istorya niyan, mga anime. Itong dalawang magkaibigan na biyats na ito. Mukha ng mga ni Ursula. Di ba? Over and above political advantage,
the sovereignty of the country and the interest of true justice for every Filipinos must remain paramount. Really? Ngayon, paramount na. Ha? Ano bang ibig sabihin ng paramount, mga kababayan? Hindi po yan yung movie production, ha? Paramount means, pag ginugugol ko dito, lumalabas yung, ha? Most important than anything else. Ito ang dapat mauna. Ha? Ito, kung baga, ikaw nasa unahan na hindi ka importante, may dumating na importante, ito muna. Kasi bakit? VIP to. Mahalaga to. Ayun ang sabi niya eh. Ha? Ang soberenya ng bansa at ang totoong hustisya sa bawat Pilipino ay napakahalaga. Above else. O, ibig sabihin, huwag kang mangampanya. Ha? Kasi dapat mo ipaglaban si Digong hearing araw-araw. Oo. Ang tanong, may darating pa bang mga tao sa hearing mo? Pa-contempt mo lahat. Di ba? O, yung sinasabi mong soberenya ng bansa, ginawa mo ba yan? Uulitin ko. Ginawa mo ba yan nung time na ang mga Chekwa ay naghari-harian na nakit ng mga Pilipino dyan sa West Philippine Sea? Nagpatawag ka ba ng isang opisyal ng Chinese Embassy sa Manila para umaten sa hearing mo na yan? Wala po eh. Tapos sisigaw ka ng sovereignty. Anong kagaguhan ang ginawa ng administrasyon Marcos na siyang kapatid mo na i-violate ang soberenya ng bansa? Eh di sana nag-file na kayo ng kaso, impeach mo ng kapatid mo. Samahan mo si Panelo na gumawa na ng impeachment complaint. Tapos true justice for every Filipino. How about the victims of extrajudicial killings? How about the victims of Quiboloy? Nung nag-hearing si Hontiveros about Quiboloy, wala ka. Member ka ng committee na yan na hinahawakan ni Hontiveros. Wala ka. So nasaan yung sinasabi mong true justice? Justice for you is for the select few. Justice for you is for Duterte only. Sovereignty for you is just for you. Sovereignty is just for the Dutertes in their own words or in your own words. Diba? Pero pag ang soberenya na mismo ng ating bansa, ang justice sa mga kapwa Pilipino na mabababa, baliwala sa inyo. Kasi sabi nga ni Digong, PI kayo, mahihirap kayo. Diba, Amy? Wala. You already really put the final straw on your coffin of your political career. That's about it. Wala ka na sa top 12 eh. Babagsak ka. Ngayon, ang gawin mo na lang, araw-araw kang magprotesta sa daan. Samahan mo na lang yung mga progressive group para kalabanin ang kapatid mo. Good luck sa political career mo. Diyan ka mababaon. Samahan mo yung mga dilawan at kakampings doon sa Inodoro na nilagay namin noong 2022. Yung iba noong 2016 pa. Sige. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.